Welcome to Donmar TV News Channel na patungkol po sa pagbubunyag at mga paglalahad sa mga kabulastugan at kasinungalingan at paninira ng CPP, NPA, NDF at ng mga kasabwat nila kagaya nitong CPP representative sa Kongreso na si Sara Ilago na gumawa, Colonel, ng mga diskarte at upang sabotahihin o sirain ang legal mandate and legal authority ng ating pamahalaan tungkol sa pag-address sa large-scale systematic human trafficking ng mga bata at possible large-scale kidnapping case na kinasasangkutan ng CPP, NPA, NDF at mga grupo nila from Mindanao and Cebu. Nabasa namin doon sa PR, doon sa inyong Facebook account na si Rochelle ay parang lumalabas na siya po ay willing na maging state witness against sa grupo ng mga nag-organize nitong pag-transport, pagdala nitong mga IP minors sa Cebu. Ano nangyari? Nakausap niyo ba si Rochelle? Opo. At ulitin po natin pa pong court jurisdiction sa kay Rochelle. Hindi pa po siya sakop ng korte, kaya there is no need for court order. Siya po ay may labas sa kanyang custodial facility na hawak pa rin ng PNP Women's and Children's Desk ng PNP Region 7. That is very clear. No need for asking a court order kasi hindi pa siya sakop ng authority ng korte. Pangalawa, the custodial authority is coordinating with the SWD and even with the regional director ng SWD at ng PNP. So there is no irregular about Ms. Rochelle Forcadelia talking to visitors and guests, including kami po, na mga former CPP, NPA, NDF cadre, including po ang tatlo na mga IP youth leaders na nanggaling po sa Mindanao, na kabatch niya sa underground sa loob ng Miss P schools. Bali, I think sila Rochelle is third batch yata or second batch. So may tatlong IP teachers na mga former CPP rin and former member ng underground na grupo ng Kalipunan ng Gurong Makabayan o Kaguma na nangyari sa Miss P. So nang makita niya na tumutulong na sa government itong tatlong IP teachers na kabatch niya, tumulong ang sa tuwa at sa kagalakan na makita niya na nagkakaroon siya ng oportunidad na pwede pala siyang maging bahagi ng partnership sa government. By the way, Colonel, hindi lang ito simpleng minors. This is an apparent large-scale, premeditated, and systematic trafficking of children from Mindanao. Kasi yung isa sa mga IP teachers, si Teacher Neil, ay batch ni Rochelle Forcadelia, ay nag-traffic din ng mga bata, I think 6 noong 2018 or sometime around 2019, ay nahuli ito sa General Santos City. At mabuti na lang at naagapan na mapigilan ang mga minor de edad at kabataan na mga IP children din na hahakutin sa nila Neil papunta sa Cebu City, and most likely they are going to join up doon sa grupo nila Rochelle, sa grupo nila Chad Buok. So the real issue here is ang large-scale, malakihan, systematic and very deliberate na programa ng CPP na nangingidnap ng kabataang minor de edad ng mga indigenous people o katutubong kabataan from Mindanao at kanilang pinagpilit na linlangin at utuin or diskartehan ang mga magulang na sasabihin na full board and lodging scholarship upang daw ay makapag-aral. Iyon pala ay illegal ang pag-aaral kasi hindi ito sakop ng Department of Education ng kanilang school program. Walang permit ang mga teachers nila from DepEd. Ang curriculum program nila hindi approved ng DepEd at walang permiso na mag-operate sila as a school or learning institution from the Department of Education or Commission on Higher Education na siyang may otoridad at katungkulan sa gobyerno natin upang magbigay ng mga ganitong permiso. So malinaw na from the start, illegal ang mga ginagawa nila. Pinapaniwala nila mga magulang na for 2 years, 3 years, mahigit hindi nakikita ng magulang, walang communication ni isa man. Kasi mga magulang nito mga bata, Colonel,
sa mga tagapakinig natin na taga-subaybay sa Pilipinas ay mga magulang na napakalayo ang lugar, yung mga hindi nga nila nakikita ang cellphone na minsan nga hindi nila nakikita ang mukha ng bigas o ang nakikita nila ay mukha ng kamuting kahoy o mga balinghoy o mga root crops lang. Napakalayo mga lugar ito ng mga katutubo natin na kinikilusan ng NPA ang lugar nila. And because of that, nalilinlang at naluloko nila ang mga taong bayan nito ng katutubo natin. Imagine sa naabutan namin kabataan doon, Colonel, ay sa anim na ito, 5 ay taga Sultan Kudarat at Colombio, South Cotabato, ay mga 3 years mahigit na hindi nila nakita mga anak nila, hindi nila nakakausap at wala man lamang update dito sa mga grupong ito. And napabilang po si Tisha Rochelle sa grupong ito na nahuli. 7 yata sila, Colonel, sa pamumuno ng Communist Party Operative and leader sa grupo ng mga teachers na ito sa MISP o itong Mindanao Interfaith Solidarity Foundation Incorporated na si Chad Buok, kung kaya nakulong siya. At ang nangyari, nang makausap namin siya noong araw ng Sabado, ay matagal kaming nakipag-usap at na-trace ang historical and contextual roots kung bakit nagkakaroon ng mga bakwit IT schools o lumad schools na tawag ng CPP sa Cebu, sa UP Diliman, and in other parts of the country. Ito pala ay upang ikutan at itago sa gobyerno na mayroon silang ginagawang mga illegal na mga paaralan na hindi sakop ng permit, authority, and review evaluation ng Department of Education at ng Commission on Higher Education. And number 2, nangingidnap sila ng mga bata na naluloko nila ang mga magulang ng katutubong mga kabataang ito. Nang sa gayon ay hulmahin nila ang mga kaisipan nito upang maging bahagi ng armadong kilusan sa Mindanao, sa New People's Army, sa CPP, sa NDF. Ito po ang buong konteksto nito. Kung kaya nababahala tayo kasi si Sara Ilago, ang kabataan party ng CPP at ang mga grupo nila Colmenares at nila Sarate ay todo hataw ng mga propaganda attack na inaatake nila ang legitimate authority ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas at pag-rescue sa mga kabataan na pinordidad na katutubong estudyante na dinukot ng CPP, NPA, NDF operatives kagaya nila Chad Buok at mga grupo nila sa MISP School. At ngayon, imbis na makipag-cooperate sa gobyerno itong si Sara Ilago, kaya siya man ay bahagi ng Kongreso sana natin, pero ang interes ng CPP ang kanyang dinidipinsahan at pilit na pinapalusot sa pananagutan sa batas at kriminal na mga pananagutan ang Communist Party of the Philippines, NPA, NDF. So makikita talaga natin na kangit-ngit-ngit at nakakagulat at the same time nakakagalit itong mga actuations ni Sara Ilago na pumunta ng Cebu City, kunwari magre-rescue daw kina Teacher Rochelle at kakausapin daw nila ang mga batang naiwan. Malinaw na ang mga magulang ng mga batang naiwan ay nandun at kausap na ng mga batang ito at may isa silang gustong i-rescue doon maliban sa mga teachers na mga CPP cadre nila sa pangunguna ni Chad Buok na taga UP Diliman dati, ay gusto rin nilang kunin si Micaela Haiktin. Si Micaela Haiktin, Colonel, ay between 17 or 18 or 19 years old, hindi ito ma-determine ang edad niya. Ito ang CPP leader ng kabataan na ang kanyang magulang ay mga active NPA, lalo ng nanay niya. Active NPA operative sa Davao Region. At ang tatay ay dating hukbo at NPA din sa Western Mindanao Region sa may Zamboanga area. Ang kapatid ay underground at CPP rin na nag-operate sa University of Mindanao. At ito siya ang palaban at very radical na tigil na magpatuloy ang legal and legitimate intervention ng government through DSWD, PNP Women's and Children's Protection Desk, dahil gusto niyang pumunta daw sila ng Maynila o bumalik ng Mindanao kasama ang mga grupo na nasa CPP, kagaya ng Gabriela, Karapatan, Bayan Muna, iba pa, upang mapigilan ng gobyerno na magkaroon ng legal custody sa mga batang naiiwan pa. So very clearly, ito ay isang national operations ng CPP upang sabutahihin, sirain at bulabugin ang legitimate legal and law enforcement operations na ginagawa ng DSWD, ng mga
local government units from Mindanao ng Philippine National Police. At nakakagulat, Colonel, na ang lumalabas na mga narrative ay para bagang ng abuso pa ang PNP at ang gobyerno, samantalang malinaw na since 2016 hanggang ngayon tuloy-tuloy itong large na mga human trafficking or trafficking of children na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa mga katutubong kabataan na ginagamit nila ang MISP Schools Program, Back with Schools Program at ang Save Our Schools network nila upang maitago ang mga illegal na mga bagay na ito at nang sa gayon magpapatuloy ang kanilang malawakang recruitment at panlililang at panloloko sa mga kabataang katutubo at mga pamilyang katutubo doon sa Mindanao. Colonel Zamudio, sir.